Magandang araw sa lahat ng Ginoong magmamano. Interactive session tayo ngayon sa dami ng mga katanungan na inyo pong pinapadala dito sa YouTube, sa FB at ibang social media. Halimbawa itong si Gray Farm. Doc, ano ang dahilan? Bakit nangangayayat ang manok kahit kumakain siya? Maraming factors to, Mr. Gray Farm. Unang-una, kailangan balansyado yung diet na kinakain ng manok mo. Kailangan mataas ang protina dahil yung protina ang siyang nagbi-build ng muscles. Baka naman puro grains yan, medyo slow growth pag grains ang kinakain. Kailangan kumuha ka ng balanced na feed dahil ito ay mataas ang proteins and amino acids para mag-develop ang muscle ng manok mo. Pero kahit na maganda ang feeds mo, kung may internal and external parasites, pwedeng mangayayat ang manok mo. Yung external parasites, halimbawa gaya ng mites, pag sinisip-sip yung dugo ng manok mo, natural, papayat yan. Ganon din pag binibigyan mo ng balanced feeds, pero may roundworms and tapeworms na umaagaw sa sustansya ng manok mo, siyempre, papayat yan. Kailangan mag-deworm ka. Ganun pa man, meron din mga sakit na malakas kumain ng manok, pero pumapayat. Ito ay madalas makita sa mga imported na manok, lalo na yung mayroong lymphoid leukosis at Marex. Yung visceral form ng Marex o kaya ng lymphoid leukosis, lumalaki yung laman loob, gaya ng lapay o kaya ng atay. Malakas silang kumain, pero sila ay nangangayayat. So maraming dahilan, Mr. Gray Farm, kung bakit nangangayayat ang manok kahit kumakain. Alamin natin ang dahilan at yun ang bigyan natin ng solusyon. Okay? Ito naman si Nerio Aramil. Tanong ko lang po kung bakit napakahirap pong gamutin ang fowl cholera kumpara sa halak. Malaking pagkakaiba niyan na Nerio. Ang fowl cholera, ang dahilan niyan ay isang matapang na bakterya na tawag ay Pasteurella. Karaniwan, ito yung Pasteurella multocida. Multo, pangalan pa lang nakakatakot na. Pero yung Pasteurella na yan kasi, yan ay sinisira niya ang maraming internal organs. Kung minsan nagkakaroon pa ng hemorrhage, kung minsan nagkakaroon ng poisoning dahil naglalabas ng toxin. Kaya ang hirap gamutin. Samantalang yung halak, yan ay karaniwan ay mycoplasma o may E. coli. Ang broxetil-amtil lang kayang-kaya ng halak. Pero yung fowl cholera, kailangan gamutin mo agad. Kasi pag unang na napasok at hindi mo na gamot kaagad, halimbawa yung ating Tepos 48 o yung amtil natin, pwedeng panggamot yan ng fowl cholera basta agapan mo. Pero pag nagtagal na yung fowl cholera dyan sa loob ng katawan ng manok, ang hirap ng gamutin dahil nagpuproduce yan ng toxin. At yung toxin na yan, hindi na ito yung bakterya. Kahit mapatay mo yung bakterya, nandun na yung toxin sa loob ng katawan, unti-unti papatayin niya yung manok. Okay. Ang excellence ay merong fowl cholera bacterin. Mas mainam na pag may history ng fowl cholera ang farm mo, magbakuna ka ng fowl cholera at least 2 times. Siguro 4 to 6 weeks apart. Ibigay mo yan mga bandang 4 weeks or 6 weeks. Ulitin mo after 4 or 6 weeks. Bakit? Ito yung sinasabi ko. Pagdating sa bacterin, ang height of immunocompetence o yung abilidad ng manok na mag-respond sa bakuna ay napakataas. 6 to 10 weeks of age, maganda ang response ng manok sa bacterin. Pag yung mga live vaccines na virus ang pinagagalingan gaya ng MD, IB, IBD, yan ay bigay mo kahit na 1 week, 2 weeks, 3 weeks, mataas ang response. Pero pag killed bacterin, yan ay medyo kailangan 6 to 10 weeks of age para mataas ang response. Ano ang kahalagahan ng bakuna? Kahit na merong threat lagi ng fowl cholera sa farm mo, Nerio, pag yan, fowl cholera na yan ay umatake,
may antibodies na panlaban yung mga manok mo. Napakaraming bakterya ng fowl cholera na pumasok sa katawan ng manok. Lalaban at lalaban yung antibodies na galing sa bakuna. Kung meron mang karagdagan pa, dito mo makikita yung epekto ng pagbibigay mo yon ng antibiotic. Dahil yung antibiotic, papatayin niya yung ibang mga bakterya ng Pasteurella. Bababa ang level ng mikrobyo sa loob ng katawan. Kung meron ng matira na Pasteurella na dahilan ng fowl cholera, yung bakuna, yung antibodies na galing sa fowl cholera bacterium mo, na ibinigay mo, na kinuha mo sa Excellence, yun ang tatapos ng problema ng fowl cholera. Ganun pa man, kailangan pa rin ang kalinisan sa iyong farm. Dahil madalas, ang fowl cholera ay dala ng mga daga. Maggawa ka ng program para sa anti-rodent program dyan sa farm mo para mabawasan ang mga daga na karaniwan sila ang may dala ng mikrobyo ng fowl cholera. So, kita mo, yan ang dahilan kung bakit napakahirap gamutin ang fowl cholera kontra sa halak. Pero management, bakuna, strategic medication, mabibigyan yan ng solusyon. Okay? Ito naman si Anthony Daluran. Dok, tanong ko po bakit ayaw kumain ang manok? Binibigay ko naman ng True Grit sa araw-araw po. Anthony, ang appetite ay walang kinalaman doon sa True Grit. Ang True Grit ay tumutulong lamang sa digestion ng manok, lalo na pag nagkakaroon ng crop bound. Pero yung hindi pagkain ng manok, yan ay issue ng appetite. So, ang stimulant natin sa pagkain ay usually B-complex vitamins. Ganun pa man, kung wala siyang appetite, baka may problema siya sa bituka. Pag may masakit sa loob ng kanyang digestive system, hindi kakain ang manok. Ganun din, na pag marami siyang intestinal parasites, walang ganang kumain ang manok. Kung minsan naman, yung patuka na binibigay mo, baka naman yan ay yung tinatawag na palatability o yung sarap ng pagkain ay wala sa kanya dahil baka luma yung pagkain na yan. Ang pinakamasama, pag merong mycotoxin yung kanyang pagkain at siya ay naapektuhan ng toxin na yan, lalong hindi siya tutuka. So maraming factor yan. Tignan mo lahat, yung feed quality mo, tignan mo yung intestinal parasites mo, at tignan mo kung may ibang nararamdaman yung manok mo kaya ayaw kumain. Para ma-stimulate yan, makakatulong ang B-complex. Kung komplikado yung sitwasyon mo, mas mainam. Pag may technical ng Excellence dyan sa lugar mo, nakahanda yan para gabayan ka at gawan ng paraan yung sitwasyon na hindi makakain ang mga manok mo. Ito naman kay Livan Ranyola. Dok, tanong ko lang kung anong gamot doon sa manok na bigla na lang nanginig at nabalingling at di na makatayo. Salamat po. Okay. Livan, yung panginginig at yung nababaliling yung leeg, usually ito ay mga nervous signs na tinatawag. So, ibig sabihin, nervous system ang affected at karaniwan, ang suspetsa kagad sa kanyan ay ang Newcastle disease. Ito yung tinatawag natin na nervous form. Na apektado yung nerves ng manok, kaya siya ay nanginginig, siya ay nababaliling. So, ang prevention yan, siyempre, pag may history ka ng ganyan, kailangan magbakuna ka ng B1V1 at saka Lasota, ulitin mo every 2 months. Lalo na pag marami ang tinatamaan ng ganyan. Ngayon, merong mga isolated cases na hindi ang problema. Pag yung manok mo nakakain ng bulok na karne, o bulok na bulate, o yung mga uod na namatay na, kung minsan yan ay may tinatawag na toxin na nakakain, ito ay galing doon sa tinatawag na Clostridium botulinum o botulinum, kung naman yung pronunciation na gusto nyo, o botulism, yun ang poison na tinatawag. Pag yan ay nakain ng manok, yung bulok na karne o kaya nabulok na mga uod, ang mangyayari yan, pag may botulism toxin,
na nakuha sila, yan ay apektado ang nerves at karaniwan lalabas yung tinatawag na limber neck. Ito yung ulo niya, mapaparalyze yung liig niya, sasayad sa lupa. Kung hindi matindi ang tama niya, nagre-recover. At makikita mo, within 1 or 2 days, tatayo ulit yan at mawawala yung paglatag ng liig niya at ulo niya doon sa lupa. Pero pag matindi ang botulinum toxin, yung tinatawag na severe botulism, mapaparalyze ang manok at mamamatay. So mas mainam pag may mga nabubulok na mga karne o nabubulok na mga uod sa inyong farm, linisin mo para hindi makain ng manok mo at maiwasan ang sitwasyon na ganito. Mga kaibigan, napakarami pang katanungan at yan ay bibigyan natin ng pansin sa susunod na pagtalakay natin sa mga issues ng kalusugan. Dahil lagi ko sinasabi sa inyo, laging tandaan sa performance ng ating mga manok, health is always number 1.